Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Tawagin niyo po ako sa pangalang Toto. Maganda ang takbo ng buhay ko ngayon, simpleng buhay, galing sa simpleng pamilya. Tatlo kaming magkakapatid, Tito Makoy. Ako ang bunso at ako lang ang lalaki. Ang dalawang kapatid kong panganay sa akin, mga babae ito, Tito Makoy. Pumanaw ang mama namin, first year college pa lang ako noon. Pumanaw siya sa sakit na cancer. Ito yata, Tito Makoy, ang usong-uso na ngayon. Mas marami ang naririnig kong namatay sa sakit na cancer. Tito Makoy, alam mo na po kung gaano kasakit ang mawala ng isang ina kahit pa hindi ka na bata. Mula noong ma-diagnosed ang mama namin sa cancer, ginawa naman lahat ng papa namin ang mga paraan upang malabanan ang sakit na ito. Kaso nga, Tito Makoy, wala pa naman talagang gamot sa cancer. Kaya ilang taon ding nakipaglaban ang mama namin hanggang sa dumating ito sa hangganan na mayapa na siya ng tuluyan. Bagamat isang malaking dagok sa amin lahat ang pagpanaw ng mama namin, ang papa namin, Tito Makoy, ginawa naman ang lahat na kanyang makakaya upang kahit na wala na ang mama namin, maging normal pa rin ang buhay namin. Wala kaming masabi na masama laban sa papa namin. Isa siyang ulirang ama. Inalagaan niya kami, sinuportahan, iginapang niya hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ko at nagkapamilya. Ganoon din sa akin, Tito Makoy. Makalipas ang 3 taon mula nang mamayapa ang mama namin, isang araw bigla na lang ipinaalam ng papa namin ang kanyang planong pag-aasawa muli. Sa aming magkakapatid, Tito Makoy, okay naman ito kung mag-aasawa siyang muli, may mag-aalaga sa kanya, yung pag-aalaga ng isang asawa. Lalo na't ang mga kapatid kong babae pareho na may kanya-kanyang pamilya. Walang tutol sa amin sa kanyang sinabi na gusto niyang mag-asawa muli, ngunit, Tito Makoy, may kondisyon kaming magkakapatid. Ang kondisyon namin, kami ang kikilatis sa kanyang magiging pangalawang asawa. Ang mga kapatid kong babae ang mag-a-approve. Noong sabihin ng papa namin kung sino ang kanyang napupusuan, sa kabuuan, Tito Makoy, wala namang kumontra sa aming magkakapatid. Bagamat alam nyo na po, may kaunting agam-agam. Alam nyo na po, ang agam-agam, normal yan. Lalong-lalo na sa ganitong kaso ng papa namin na gusto niyang mag-asawa sa pangalawang pagkakataon. Kaya yun lang ang naging kondisyon namin. Kaming magkakapatid ang kikilatis sa kanyang magiging asawang pangalawa. Nung makita na ng mga kapatid kong babae ang nais na mapangasawa ng papa namin, "Papa naman, baka pagalitan ka niya ni mama. Hindi maganda ang ipapalit mo." Yan, Tito Makoy, ang tumatawang biro ng mga kapatid kong babae. Ito'y pagkatapos na makita nila ang babaeng napupusuan ng papa namin na maging pangalawang asawa. Actually, Tito Makoy, hindi naman pangit yung gustong mapangasawa ng papa namin. Simpleng babae lang, wala ngang tumutol sa amin kasi noong makita namin, Tito Makoy, kung sino yung napupusuan ng papa namin, sa tingin namin matured na rin, hindi naglalayo ang kanilang edad, magkasing edad sila ng mama namin. Isa pala itong single parent, may isa siyang anak na lalaki na binata na rin. Ganoon pa man, Tito Makoy, nag-background check ang mga kapatid kong babae. Ayon sa kanila, okay naman yung napupusuan ng papa namin. Bagamat hikahos ito sa buhay, ngunit alam nyo na po, hindi naman issue sa amin ang pagiging mahirap kasi kami nga mahirap din lang. Ngunit hindi yan talaga ang issue. Ang iniisip namin, gusto namin talaga ang mapapangasawa ng papa namin yung matinong babae. At ang kanyang napupusuan, sa tingin namin, matinong babae rin talaga. Ang kanyang anak na lalaki ay anak niya pala sa pagkadalaga, itinaguyod niya itong mag-isa. Kaya, Tito Makoy, fit na fit sa standard at qualification na itinakda ng mga kapatid kong babae ang babaeng mapapangasawa
ng papa namin. Sa madaling kwento nga Tito Makoy, ikinasal ang papa namin sa babaeng napupusuan niya. Civil wedding lang ang naganap. Matapos silang makasal ng papa namin, eto na ngayon ang sopas Tito Makoy. Nakiusap sa amin ng papa namin na sa bahay na tumira ang mag-ina. Ang mag-ina kasi pala naungupahan lang ito sa isang payak na bahay lang, hindi konkreto. Alam mo na po Tito Makoy, mahirap din lang. Kagaya namin ngunit medyo kahit papaano nakakaangat kami ng kaunti sa kanila. Ngayon Tito Makoy, sa pagtira nitong stepmother ko kasama ang kanyang anak na stepbrother namin, ang problema sa bahay namin tatatlo ang silid. Ang isa sa akin, isang silid sa dalawa kong kapatid na babae. Tapos siyempre yung silid ni na mama at papa noon na ngayon ay magiging silid na ng papa namin at nitong stepmother namin. Kasi nga Tito Makoy, hindi naman talaga kami mayaman. Tamang-tama lang ang kinikita ng papa namin para sa pangunahing pangangailangan namin araw-araw. Ang mga kapatid kong babae naman, bagamat pareho na sila may kanya-kanyang bahay, ngunit ayaw pa rin nilang mayroong gumamit na ibang tao sa kanilang silid noon. Kaya ang naging solusyon, kasama ko sa silid ko ang aking step brother. Noong araw na lumipat ang mag-ina dito sa bahay namin, ito rin ang unang pagkakataong nakita ko ang step brother ko. Kasi Tito Makoy, nung araw na ikinasal ang papa namin at ang stepmother namin, hindi ako nakapunta kasi eskwela. Sa unang tingin ko palang Tito Makoy dito sa stepbrother namin, maaliwalas ang kanyang pagmumukha bagamat hindi ito gwapo. Kung titingnan mo nga ang kanyang katawan, malaki ang tiyan kasi chubby ito, disbalansido Tito Makoy ang kanyang katawan at walang balakang. Ngunit kung kaharap mo siya, maaliwalas ang kanyang pagmumukha kaya hindi ka rin mag-aalangan na makipag-usap sa kanya. Ang stepbrother ko pala, siya si Milan. Magkaedad kaming dalawa Tito Makoy ni Milan. Nung lumipat sila, kitang-kita ko na nahihiya at nag-aalangan itong si Milan. Kaya ako na Tito Makoy ang nag-initiate ng usapan namin upang maging komportable ito dito sa bahay namin. Kaya lang Tito Makoy, alam nyo po ang isa pang problema, ang silid ko ay hindi kalakihan. Paglagay ng mga gamit ni Milan, kahit na hindi naman ito masyadong marami, sumikip talaga ang silid ko. May kaunting espasyo na lang na natira yung ginagalawan namin at mabuti na nga lang malapad ang higaan ko. Ang higaan ko Tito Makoy kasyang humiga rito kahit na 3 katao. Ito nga talaga ang kumain ng mas maraming espasyo sa loob ng aking silid. Ngayon sa pagtulog, no choice, magtatabi kaming dalawa ni Milan. Alam mo Tito Makoy, noong napagdesisyonan na kaming dalawa ni Milan ang magsasama dito sa aking silid, may pag-aalinlangan talaga sa panig ko kasi hindi ako Tito Makoy sanay na may kasama sa aking silid. Ngayon, nandito na ang stepbrother ko, hindi lang kami magkasama sa silid, kundi magtatabi pa kami sa higaan. Isang malaking adjustment ito sa panig ko Tito Makoy. Kung ayaw ko ngang merong kasama sa aking silid, lalo pa ngayong ang higaan ko na meron akong kasama. Sa unang araw nang lumipat ang mag-ina, naging okay naman ang lahat. Araw ng linggo noon, ito kasi ang tamang panahon ng kanilang paglipat. Nalaman ko rin Tito Makoy na pumapasok pala sa eskwela si Milan tuwing gabi. Tapos sa maghapon, pa-extra ito ng trabaho kung merong racket. Nagkapalagayang loob kami ni Milan. Sa nakalipas ng ilang araw, naging magkaibigan kami. Hanggang sa nag-aasaran na rin kami pa minsan-minsan. Ngayon Tito Makoy, masasabi kong hindi nagkamali ang papa namin sa kanyang piniling pangalawang asawa. Kasi ang stepmother ko matino, masinop at maalaga sa papa namin at maging sa aming dalawa ni Milan.
At kahit pa mag-asawa na sila ng papa namin, ang stepmother namin tuloy-tuloy pa rin sa kanyang racket. Nag-home service siya ng manicure Tito Makoy at itinuloy niya ang pagtanggap ng mga labada. Ngunit ang pagtanggap niya ng labada, limitado na lang ito sa tatatlong pamilya. Kasi Tito Makoy, kinakailangan niya ring asikasuhin ang papa namin at ayusin ang bahay namin. Kailangan niya lang talagang ituloy-tuloy ang kanyang hanap buhay para kay Milan kasi nga nasa kolehiyo rin ito kagaya ko. Magkaiba lang ang paaralang pinapasukan namin. Nasa private university ako. Ito namang si Milan nasa state college. Ayon kasi sa stepmother namin, nakakahiya raw, ayaw niyang maging dagdag pasanin ng papa namin si Milan. Kaya kahit na rumarakit paminsan-minsan si Milan, ayaw niya talagang itigil ang kanyang paglalabada at ang home service na pagmamanicure sa kanyang mga suki. Sa unang bahagi, Tito Makoy, na magkasama kami ni Milan sa isang tulugan, wala lang. Yung kaswal lang talaga na magkatabi kami sa tulugan, matutulog ng mahimbing, gigising sa umaga. Ngunit Tito Makoy, isang araw, nagmamadali akong pumasok sa silid namin. May nakalimutan kasi ako Tito Makoy na gamit ko sa eskwela. Kaya nagmamadali akong bumalik at nagmamadaling pumasok sa silid naming dalawa. Pagpasok ko Tito Makoy, basta ko lang talagang binuksan ang pintuan. Nabulaga ako kasi nagbibihis pala itong si Milan papasok sa kanyang trabaho. Nagsusuot siya noon ng kanyang brief, nasa alanganing posisyon. Nabulaga siya sa bigla kong pagpasok. Dahil doon Tito Makoy na outbalance siya at natumba sa sahig. Alam mo Tito Makoy, lantad na lantad ang kanyang katawan na kung tutuusin, nakahubad pa ito kasi hindi niya pa nga naisusuot na ganap ang kanyang brief. Kaya na-outbalance itong si Milan sa biglang pagpasok ko sa silid namin. Tol, para ka palang tikbalang kung nakahubo. Ito Tito Makoy, ang biro kong tumatawa. Ikaw kasi, bigla ka na lang papasok, ayan tuloy na outbalance ako. Yan Tito Makoy ang pangangatwiran naman ni Milan. Kasi Tito Makoy, imaginein mo na lang, malaki ang kanyang tiyan, medyo maitim ng kaunti ang kulay ng kanyang balat, nakahubo ito. Para talaga siyang tikbalang na nakahandusay sa sahig. Kaya lang Tito Makoy, meron akong kakaibang napansin kay Milan. Meron pala itong maipagmamalaki. Maipagmamalaki talaga. Extraterrestrial. Pwedeng pang Return to Jedi o kaya pang Star Trek Generations. Panalo ito Tito Makoy sa Star Wars. Ito ang kakaibang nakita ko sa pangyayaring iyon. At alam mo Tito Makoy, dahil doon sa aking nakita, hanggang sa pagpasok ko sa eskwela, hindi nawawala sa isipan ko ang kung anong meron kay Milan. Alam mo Tito Makoy, sa mga nagdaang buwan sa pagtulog naming dalawa ni Milan na magkatabi, paminsan-minsan yumayakap na siya sa akin, ngunit wala lang lahat iyon sa akin. Ngunit mula noong nakita ko ang kanyang tinatago, tuwing yayakap siya sa akin, tila meron ng kakaibang pakiramdam akong nararamdaman sa aking sarili. Matapos nga ang final exam ng first semester, nagkasundo kaming dalawa na tumagay-tagay ng kaunti sa may bakuran sa harap ng bahay namin. Mag-celebrate dahil sa pagtatapos ng first semester. Sa aming ginawa, natuwa naman ang mga magulang namin kasi nga kitang-kita nila na magkasundo kaming dalawa, magkaibigan. Nung araw na nag-inuman kami ni Milan, hapon hanggang gabi, pareho kami na lasing, ngunit hindi naman yung lasing na. Tamang tatawagin natin na may tama ng alak. At sa pagtulog naming dalawa Tito Makoy, gaya ng mga nakaraan, muli yumakap na naman sa akin si Milan. Ngayon Tito Makoy, dahil sa nakainom, meron talagang kakaibang nararamdaman ako sa pagyakap na ito sa akin ni Milan.
Yung pakiramdam na ibang-iba mula noong makita ko ang kanyang sekreto. Sa ngayon kasi Tito Makoy, na-arouse talaga ako sa kanyang pagyakap sa akin. At dahil dyan, napapalakas ang aking buntong hininga. Sa tingin ko Tito Makoy, na-gets ni Milan kung ano ang aking nararamdaman sa pagbilis ng aking hininga habang nakayakap ito sa akin. Maging siya Tito Makoy, nakaramdam din ng tawag ng pangangailangan ng katawan. Ramdam na ramdam ko iyon kasi bahagyang humigpit ang kanyang pagkakayapos sa akin at naramdaman ko rin ang extraterrestrial na tila nagising na ito. Sinubukan niyang ilapit sa pisngi ko ang kanyang mukha. Ako naman Tito Makoy, noong gawin niya iyon, ganap na humarap sa kanya. Sa aking pagharap sa kanya Tito Makoy, nagkasagian ang aming mga labi. Nagdikit ang aming bibig. At sa pagdikit na iyon, isang smack kiss ang binitiwan ni Milan sa akin. Wala sa intensyon ko Tito Makoy, ngunit iwan ko kung bakit sinagot ko ang kanyang smack kiss na iyon. Marahil pareho kami nakainom, kaya noong gabing iyon tuluyang nagliyab kaming dalawa ni Milan. Sa unang pangyayari Tito Makoy, naganap sa amin ang isang napakatamis na bagay. Kapwa kami nagbigay laya sa aming nararamdaman, sa aming emosyon, hanggang sa natawid namin ang sapa ng kasiyahan. Tama talaga Tito Makoy ang kasabihan na kung gusto mong subukin ang isang tao, ang isang lalaki, kung merong tinatago itong gusto mong malaman, daanin mo sa baso at pulutan. Malalaman mo at malalaman ang gusto mong malaman. Kagaya naming dalawa ni Milan, kapwa siguro kami merong itinatagong pakiramdam sa bawat isa. Kaya noong malasing kami, naganap ang hindi ko akalaing magaganap sa aming dalawa. At mula noon Tito Makoy, wala nang palipas kaming dalawa ni Milan gabi-gabi. Alam nyo na, mga bata pa, malalakas at mainit, kaya hindi lang isang round ang ginagawa namin buong magdamag. Palagi kaming umuulit. Ngayon dito sa bahay namin, alam nyo ang sitwasyon Tito Makoy, para natuloy dalawa ang mag-asawang nakatira rito. Ang papa ko at ang stepmother ko, tapos kami naman ni Milan. Ano ba ang pwede mong itawag sa amin Tito Makoy? Stepbrother kaming dalawa? Ano ba yan? Step by step? Ngunit Tito Makoy, alam niyo po, sa pagsasama naming ito, ganap yatang umusbong ang damdamin namin sa bawat isa. Hanggang sa naramdaman ko Tito Makoy na kapwa meron ng pagmamahal na namamagitan sa aming dalawa ni Milan. Hindi na namin matigil-tigil ang aming ginagawa sa oras ng pagtulog. Hanggang sa kapwa kami nakapagtapos ng college. Ang pagtatapos namin ng college Tito Makoy, literal na magkasabay, bagamat ibang paaralan ang aming pinapasukan. Ngunit magkasabay ang graduation na ginawa ng paaralan ko at sa paaralan ni na Milan. Pagkatapos naming graduate sa college, nakapasok ako sa Kapitolyo ng probinsya. Tiyambang lang Tito Makoy kasi wala naman kaming backer. Makalipas din ang ilang buwan mula nang makapasok ako sa Kapitolyo, na ipakiusap ko rin itong si Milan na ipasok ko siya at nakapagtrabaho rin sa Kapitolyo. Ngayon dahil pareho na ang aming pinagtatrabahuan, maghapon, magdamag, palagi kaming magkasama, lalong tumibay ang aming samahan. Sa Kapitolyo, bagamat magkaiba ang aming departamento, ngunit palagi kaming magkasabay na kumakain ng pananghalian. Ang aming pagiging magkaibigan talaga, hindi naman ito pinagtatakahan ng mga kasamahan namin kasi alam nilang stepbrothers kami at iisang bahay ang aming inuuwian. Alam mo Tito Makoy, hanggang ngayon, nananatili ang aming lihim at ang aming relasyon ni Milan. Ang nakakatuwa lang Tito Makoy kasi ang mga magulang namin, masayang masaya sila na magkasundo kaming dalawa, magkaibigan. Wala silang kaalam-alam Tito Makoy sa totoong nagaganap sa aming dalawa ni Milan.
Paminsan-minsan Tito Makoy na pag-uusapan namin ni Milan ang tungkol sa aming dalawa kung bakit dumating kami sa ganitong sitwasyon. Ewan ko ba Milan, alam mo kahit para kang tikbalang, ngunit kapag ganap na wala kang saplot sa katawan, tila ang gwapo-gwapo ng tingin ko sa iyo. Ito Tito Makoy, ang wika kong nagbibiro kay Milan. Isira ulo ka pala. Ang ibig mong sabihin, dapat palagi lang akong nakahubo upang palagi akong gwapo sa paningin mo. Sira ulo ka talaga. Ito naman ang kanyang sagot sa akin. Oo nga, isubukan mo kayang palagi ka lang nakahubo dito sa bahay. Ito Tito Makoy ang sagot ko muli kay Milan. Ikaw talaga Toto, ang landi-landi mo talaga. Ganon Tito Makoy ang aming tawanan, paminsan-minsan kung napag-uusapan namin ang tungkol sa aming dalawa. At liban pa dyan Tito Makoy, alam nyo po, hindi rin nakakaligtas sa aming dalawa na maging pulutan namin ang aming mga magulang. Toto, ano sa tingin mo? Nakaisa na kaya ang mga magulang natin? Sa tingin ko hindi pa kasi, mukhang mahina na rin si Tito. Iyan Tito Makoy ang nagbibirong wika sa akin ni Milan. Milan, kung mahina na ang papa ko, dapat magaling rin si tita. Si tita na ang gumawa ng paraan, siya na ang magtrabaho. Alam mo Toto, sa tingin ko, mas nauuna pa tayo sa dalawang makaisang round. Alam mo na, yung mga magulang natin kahit papaano, baka nagkikwentuhan na nga lang ang mga iyon. Ganyan na ganyan Tito Makoy ang tawanan namin kung paminsan-minsan na pag-uusapan namin ang papa ko at ang stepmother ko. Nagiging pulutan namin ang mag-asawa. Sa aming dalawa naman na Milan Tito Makoy ang totoo niyan, ewan ko ba kung bakit, sa kabila ng sinasabi kong para siyang tikbalang kung walang damit, ngunit tuwing titingnan ko siya, ang kanyang tinatago na may ipagmamalaki niya talaga, bigla talaga siya nagiging kaakit-akit sa akin. Ito marahil ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan, mahal ko na itong si Milan. Si Milan Tito Makoy hindi naman siya yung pangit talaga. Tama lang nasasabihin mo na ang kanyang itsura ay itsura ng lalaking kapitbahay mo lang. Subalit iwan ko Tito Makoy, basta ganyan talaga siguro pag umibig ka sa isang tao, nabubulagan ka, umiibig ako at mahal ko itong si Milan. Mula nga pala noong magkaroon kami ng trabaho ni Milan sa Kapitolyo, pinatigil niya na rin ang kanyang mama ko sa paglalabada. Tamang sa bahay na lang ito, inaasikaso ang papa namin at kaming dalawa. Ang mga kapatid ko namang babae, kasundo rin ang stepmother ko. Kasi Tito Makoy, ang stepmother ko isang mabuting stepmother. Malaking bagay nga talaga Tito Makoy kapag matured na ang isang babae. Paminsan-minsan kung nagagawi sa bahay namin ang dalawa kong kapatid na babae, minamanicure sila ng stepmother namin. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga kapatid kong babae. Ang pagmamanicure ang nagiging banding ng mga kapatid kong babae at ng stepmother namin. Sa kasalukuyan, walang kaalam-alam ang mga magulang namin sa totoong relasyon na namamagitan sa amin ni Milan. Marahil Tito Makoy pagdating ng araw kung mapansin nilang nagkakaedad na kami, magkaibigan, magkasundo ngunit pareho walang syota. Magtataka sila, baka magtanong o kaya baka kumprontahin kami. Subalit nagkasundo kami ni Milan na kung sakali mang dumating ang mga yan, sisisihin namin ang aming mga magulang. Kung bakit kasi naging mag-asawa sila, tuloy kaming dalawa naging mag-asawa rin Tito Makoy. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking simpleng kwento. Sana po piliin nyo rin at ibahagi dito sa iyong channel. Ang isa sa masugid mong tagapakinig, Toto.
Maraming salamat Toto sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo ang kwento mo, simple lang ngunit maganda at patunay lang ito na ang dalawang tao talagang sabihin nating nakatadhana, pinagtatagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. Kagaya niyong dalawa, pinagtagpo kayo dahil sa nagpakasal o muli ang papa niyo sa kanyang pangalawang asawa pagkatapos pumanaw ng inyong ina. Ang masasabi ko lang, ang reaksyon ko lang dyan, sana patuloy na maging matatag ang inyong samahan. Ingatan mo ang iyong tikbalang upang siguradong panalo ka sa Star Wars. Alam mo, Toto, may mga magsasabi na naman ito na sana all. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang nagpapa-shoutout, shoutout kay Joffer ng South Korea, ang kapatid natin na nasa South Korea. Shoutout sa iyo at maraming salamat. Ang isa pang kapatid natin, first time niyang nagpapa-shoutout, matagal na natin siyang kasama. Ngayon pa lang siya nagpa-shoutout. Shoutout kay Lito Baronggan. Tama ba yung ano? Barongan o Baronggan? Ngunit sa tingin ko Baronggan. Lito Baronggan, paki-correct mo nga ako kung mali ang pag-pronounce ko ng iyong apelyido. At salamat sa pakikinig. Itong si Lito Baronggan, gusto ring makahanap ng forever. Isasama kita sa Team B. Sa sunod na pag-shoutout ko ng Team B, kasama ka na dyan. Sa ngayon, ang isa-shoutout ko kasi ngayon ay ang Team A. Sa muli, Lito Baronggan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ganoon din, shoutout sa ating kapatid na si Edwin Glenes ng Richmond, British Columbia, Canada. Nasa British Columbia pala ito. Salamat Ed sa pag-iimbita sa akin. Ito kasing si Ed nag-iimbita na kung makapasyal raw ako sa Canada, puntahan ko siya sa kanyang lugar sa Richmond, British Columbia, at pwede akong magstay doon sa kanya. Maraming salamat Ed. At siya pala yung sinasabi ko sa inyo na may farmhouse sa Naga, yung nag-invite sa akin noon. Kaso hindi ko na narinig yung reply, hindi ko na nabasa yung reply. Busy siguro ito, nag-i-enjoy. Siyempre naman, nag-i-enjoy siya sa kanyang bakasyon kasi pag nasa Canada, trabaho. Pag umuwi kayo ng Pilipinas, yung mga kapatid nating nasa ibang bansa, pag umuwi kayo ng Pilipinas, para magbakasyon, i-enjoy nyo talaga ang inyong pagbabakasyon. Itong si Ed ang nag-invite sa akin noon sa kanyang farmhouse dito sa Naga. Maraming salamat Ed sa invitation. Siya nga pala Ed, ang ating kapatid na si Ramirez, nagtatanong kung saan ka raw sa Naga. Kasi itong si Ramirez, Bicolano rin pala ito. Ang kanyang handle name sa YouTube, Ramirez 6120. Sain ka digdi sa Naga Ram. Yan, marunong na ako, natututo na. Sain ka digdi sa Naga? Sa Naga ka o katabi ng Naga ang iyong lugar? Anyway Ed, paki-replyan mo itong si Ramirez 6120. Nagtatanong siya kung saan ka sa Naga. Malay natin, sa tanungang iyan kayo na ang maging forever. Sa muli, Edwin Glenes at si Ramirez, shout out sa inyong dalawa at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang ating kapatid naman na si Milagrito Kadirao ng Misamis Oriental sa May Mindanao. Mel, shout out sa iyo at maraming salamat. Actually, itong si Mel, hindi naman siya nagpapa-shout out. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo noon, pag nag-comment kayo na merong nakalagay kung saan kayo dito sa Pilipinas, automatic isa shout out ko yan. Kaya shout out sa iyo Milagrito Kadirao ng Misamis Oriental sa Mindanao ito. Napakagandang lalawigan ito. Sana makapasyal ako dyan isang araw. Ang ating kapatid naman na si Dominador Patawaran, Dom, shout out sa iyo. At si Dom, ang suggestion niya doon sa sinusundang upload nito, yung anak na tinalikuran ngayon ay sandigan. Ayon kay Dom, sana raw pag-isahin kong i-upload ang part 1 at saka part 2. Actually Dom, gagawin ko yan.
Yung mga uploaded ko na merong part 1 at part 2, i-upload ko yung compiled story niyan, yung compiled video, upang kung gusto nyong pakinggan na tuloy-tuloy, mapapakinggan yung tuloy-tuloy. Sa muli, Dominador Patawaran, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang ating kapatid na si Felipe Gorospe, shout out sa iyo Ipi Gorospe ng Italy. Yun kay Ipi, gusto niya ring magkaroon ng kaibigan, FB friend o kaya friend sa Facebook na Bicolano. Ipi, kung gusto mong magkaroon ng Bicolanong kaibigan sa Facebook, si Alvin Santiago, ang alam ko kay Alvin Santiago, yung kapatid natin, nasa bayan ito ng Kamaligan. Ang bayan ng Kamaligan ay katabi ng Naga. Malapit na malapit lang yan. Actually, ang mga taga Kamaligan nga, ang kanilang pamamalingke sa Naga rin ginagawa. Kaya kung gusto mong magkaroon ng kaibigang Bicolano, pwede mong kontakin itong kapatid natin na si Alvin Santiago. At saka itong si Ramirez, Bicolano rin, pwede mo siyang kontakin. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Richmond, British Columbia, si Edwin Glenes. Bicolano na rin yan, Nagueño na rin, kagaya ko, kasi meron na siyang bahay dito sa Naga. Ang ating kapatid na si Adon Adon Vlogs, shout out sa iyo Adon Adon at maraming salamat. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang aking isa shout out ngayon ay ang Team A. Para doon sa ngayon palang nakakapakinig ng ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Pag sinabing forever, ang ibig sabihin yan, tutuhanang relasyon, hindi yung hook up lang. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Naghahanap ng forever si Alvin Calalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R., Sam Barreto, Ramon Sarmiento, Chor Barrel, Rick Gloria at ang bagong member ng Team A, si Ryan Solihon. Itong si Ryan Solihon, ang pakakaalam ko nasa BGC ito, yan siya umuwi, ngunit pag weekend, umuwi ito ng Antipolo. Yan po mga kaibigan, ang mga binanggit kong pangalan, naghahanap yan ng forever. Pwede nyo silang kontakin kung naghahanap kayo ng forever. Sa muli, sa mga nais na magpa-shoutout, pakisulat sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko kaagad yan at sa sunod na upload, ma-shoutout ko kayo. Sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat. Ingat kayo palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.